Hello mga mamshi! Hi mga mamshi! Tara, samahan niyo ako at magluluto ako ng aming ulam. Ginataan na sari-saring gulay na pasaya ng sahog. Nabili ko nga pala ito sa aming mini palengke sa halagang 99 pesos. Regular lang din naman ang kanyang kalakihan, kaya naman napag-isipan kong isasahog na nga lang sa gulay. Nilinisan ko na nga muna ito at ginupitan ang kanyang balbas. Nakshuta, ang gwapo. Pinakuluan ko muna yung sari-saring gulay sa pangalawang gata. Bala ko pa sana lagyan ng malunggay, pero pagtingin ko nga sa puno ng malunggay nila beshi, Diyos me, mga gurang na ngayon dahon at naninilaw na. Kaya hindi ko na nalahukan, pero kahit ganun pa man ay masarap pa rin naman yan. Ay, sariling puri, nakshuta. Mas maganda nga sana kung malalaking hipon itong aking nabili. Dahil paborito ko nga itong lutuin sa garlic and butter. Naku, at 4 times a day talaga ako napapakain kapag ganun nga yung ulam. Fast forward na nga ng napakahaba at kinabukasan na nga ang mga ganap na to. Kakagaling nga lang namin yan sa school at nagkaroon ng maikling meeting at releasing nga ng card. Dahil broken hearted nga ang isa sa mga beshi namin, Diyos me, durog na durog ang puso. Kakagaling nga lang niya sa iyakan portion. Habang nasa school nga kami kanina, todo iyak nga siya. Palagi nga namin siyang pinapaalalahanan na magtira para sa sarili niya at huwag ubos-ubos ang pagmamahal. Dahil matigas ang ulo niya, o ayan ang napala niya. Ilang araw na nga daw siya nagmumukmuk sa kwarto niya at wala nga daw siyang gana kumain. Kaya naman niyaya ko siya na tambay kami sa tabing dagat at magdala nga kami ng pagkain doon. At tamang-tama naman dahil hindi pa nga kami nananghalian. Dahil kakagaling nga lang namin sa school kaya gutom na gutom din kami. Nagdala nga lang din sila ng kanin nila dahil kulang nga yung aking sinaing. At ako naman ang nagluto ng aming ulam. At bumili nga lang din kami ng soft drinks na litro at tamang-tama nga lang din sa amin 4 yun. Sa ganitong pamamaraan, kahit papano ay makakalimot nga siya sa kanyang heart pace. Ano daw? Eto ngang beshi namin ay hindi nga lang basta-basta kaibigan dahil kamag-anak nga rin namin siya. Kaya kahit ano pasaway ng babaeng to ay hindi pa rin talaga namin siya matitiis. Chuta Mare, ang sakit mo sa bangs. Alam niyo ba kapag umibig itong beshi namin? Kung pag-ibig, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Ano daw? Habang busy nga siya sa kanyang ginagawang kalokohan, sa kanya kausap sa chat, pakyut nga lang ako sa camera at hindi talaga niya ako iniintindi. Talaga namang tong beshi namin ay nagpapakabaliw nga sa pag-ibig. Busy nga siya sa kausap niya sa chat at hindi nga niya ako kinakausap. Kaya naman nag-moment na nga lang ako mag-isa. At binantayan ko na nga lang sa paliligo ang dalawang batang to. Diyos ko, gustong-gusto ko nga sabihin sa anak ng beshing kong to, ang lanay mo ay lutang. Pakiramdam ko nga ay nahawa na nga rin ako sa pagiging lutang at ako'y nabubulol na. Dahil hindi ko nga makausap ng matino itong si Beshi, kaya naghugas na nga lang ako ng pinggan dito sa tabing dagat. Amas-lamas ko nga yan sa buhangin para mawala nga yung mantika niya at sebo. Huwag kayong mag-alala at wala namang kanin yan dahil binuhos at binakain ko na nga ito sa aso. Tapos ko na nga hugasan yung mga plato dyan ay niligpit ko naman at ilagay na nga sa lagayan. Habang naliligo nga si Beshi dyan ay pinagliligpit ko na nga itong aming mga dala-dala. Para bitbitin na nga lang namin ito kapag kami ay uuwi na. Hindi na nga pala ako naligo dyan dahil kakaligo ko nga lang din kanina. Si Shay naman ay naligo na nga rin niya kanina bago pumasok sa school. At dahil mukhang dagat siya, kahit araw-arawin mang maligo sa dagat ay hindi talaga yan nagsasawa. Alas 4 na nga sa mga oras na to kaya nilalamig na nga yung mga bata. Kaya napagdesisyon na nga naming umuwi at hanggang dito na lang muna yung aking ganap today. Follow po ng aking page, like and share na rin po. Salamat sa panonood. Bye!